Good morning everyone. Ayan, so sa pool na naman po itong prosecutor's spokesperson na si Attorney Antonio Bucoy kay Senate President Chis Escudero, the Senate Impeachment Court presiding judge, no? Talaga naman pag nagsalita itong si Attorney Cheese Escudero, pasabog talaga eh. Masasaktan ka talaga. Sukat ba namang sabihin mo sa press na ahente lamang si Attorney Bukoy? Ayun tuloy, umiyak. Ayan. So, eto na nga mga kaibigan. Matapos ang naging pahayag o interview na lamang o pagharap po sa media ni Senate President Chis Escudero, ay nabanggit nito na itong si spokesman Antonio Bukoy, gamitin natin attorney Bukoy, ayan. Para naman magmukhang kagalang-galang, hindi naman tayo kagaya ni Chis Escudero na bastos, di ba? Pag nagsalita, talagang diretso kung diretso, masaktan kung masaktan. Pero yun na naman ang totoo mga kaibigan. Eto na nga po, ito yung pasabog ni Senate President Chis Escudero. Sa katapusan po ng buwan ng Hunyo, June 30, ay ma-expired na po ang trabaho ni Attorney Antonio Bucoy. Ayan, bukod sa expired na, tinawag pang ahente lamang pala ito. Okay, so napakasakit yun ng mga kaibigan. Napakasakit talaga yon. Biro mo ka, abogado, matagal na, kumbaga sabihin natin seasoned lawyer. Ayan, seasoned lawyer, napakatagal po ng kanyang karanasan bilang abogado. Tapos tatawagin mo lamang na ahente. Tapos bukod sa pagiging ahente, matatapos na kaagad yung pagiging spokesperson mo ng prosecutors panel ng impeachment, no? Against the Vice President Sara Duterte. Di ba masakit yun? Oo, masakit talaga yun. Kalain mo, tinawag kang ahente lamang. So yun na nga, dahil nga tinawag na ahente lamang, nakakatawa nga rin naman talaga itong si Attorney Bukoy. Kasi kailan ba siya hinire? Kailan ba siya naging spokesperson ng prosecutors panel? Di ba bago lang? Oh. Sa totoo lang, magkano yung bayad sa kanya? Isang beses lang siyang humarap sa media. Sablay pa. O, di ba? Yung isang beses ka lang nagpa-press con, tapos sablay pa yung mga sagot at paliwanag mo, nakakahiya nga naman talaga. Oo, kung ako sa kanya, hindi na lang sana ako kumbaga hindi ko na lang sana tinanggap. Bakit? Kasi ngayon, obvious na, sirang-sira na siya, no? 'Di ba? So, ayun nga mga kaibigan. Dahil nga sa naging pahayag ni Senate President Chis Escudero, at the same time ay medyo pumalpak nga yung kanyang unang press con. Ibig sabihin, walang matter. Walang matter, walang silbi yung kanyang pagiging spokesperson. Kasi nga, yung mga naging pahayag niya, I don't know. 'Di ba? Hindi ko alam kasi wala pa namang component, wala pang kasalukuyang wala pa kumbagang grupo yung prosecutor, hindi pa nakakabuo kasi nga expired na nga ang 19th Congress. So ano yung pagiging spokesperson niya, 'di ba? Ito guys, no, isipin ninyo. Si Attorney Antonio Bucoy ay itinalaga bilang prosecutor's spokesperson. So sino-sino ba yung prosecutors laban po doon sa impeachment kay Vice President Sara? So isa dyan si Attorney Attorney ba? Oo, attorney din yata ito si Congresswoman Bel Zamora. Kapatid po ito nung butanding na congresswoman ng 2nd District ng Taguig. Alam nyo na ba, si Pami Zamora. Si Pami Zamora yung nagdepensa doon sa mga blankong nakita sa bicameral committee report.
O, i-remind ko lang sa inyo, sabi ni Congresswoman Pami Zamora, para lamang yang school works, school activities. Kapag nagbigay ng activities yung guro, yung teacher, malamang mga blanco talaga yun. Pero the moment na ito ay isinubmit na pass your paper, wala na pong blanco yun kasi sinagutan na ng mga bata yung activity. O di ba ang ganda ng paliwanag ni Congresswoman Butanding ng 2nd District of Taguig. Okay, anyway, natalo po yon ngayong eleksyon na ito. So wala na po si Pami Zamora. Tandaan niyo po yan sa Taguig ha, wag niyo na pong iboto yung Butanding na yan. Okay, so ito na nga, yung prosecutor's team ay kasama po doon yung kanyang kapatid, si Bel Zamora, Congresswoman Bel Zamora. At yung isa pang abogada, yung nagtago ng kanyang asawa sa halip na harapin ay pagtanggol ito sa mata ng batas, no? Itinago niya yung kanyang asawa na mayroong kasong rape. O, di ba? May kasong rape yung kanyang asawa. So, alam niya, sabi niya, gawa-gawa lamang yung kasong rape sa asawa ko. Sabi niya ganun. Ang ganda, di ba, na paliwanag niya? Very hyper. Dahil nga maganda, yung kanyang pagpapaliwanag, akala niya napaniwala niya lahat, napabilib niya lahat. Hindi ako. Itong pilay na ito ay hindi nakapag-aral para lang mautumo. Attorney Jinky Beatrix Luistro. Kahit pilay ako, may utak din naman ako, mga konti. 'Di ba? Mga konti lang yung utak ko para maintindihan yung panloloko mo, 'di ba? Yung katangahan mo. Oo, maliit lang yung utak ko pero naintindihan ko na tanga ka. Oo, ganoon lang 'yun. So, eto na nga. Natawa rin ako sa sinabi ko, oo, Santissima. So, eto na nga mga kaibigan, yung prosecutor na 'yun, ito nga si Bel Zamora, tapos itong si Jinky Beatrix Luistro, yung tumatayong prosecutor for now. So, sa tingin nyo, mga kaibigan, malakas ba yung laban nila? Eto nga yung asawa niya, gawa-gawa lamang yung kaso sa kanyang asawa, hindi niya na ipagtanggol, itinago pa niya. Yung pa kayang kasuhan si BP Sara na sa impeachment, wala ngang ebidensya laban kay BP Sara. Di ba? Itatago rin niya si BP Sara. Itatago niya si BP Sara, di ba? So eto na nga mga kaibigan. Dahil nga hindi naging epektibo ang pagiging spokesperson o spokesman ni Antonio Bukoy, na personal na ito mga kaibigan. Kasi si Attorney Bukoy nga pala mga kaibigan ko ay nagbigay. Ayan, nagbigay po. No, ang pangit naman pakinggan kung nagbigay. Siya daw po ay na-disappoint kay Senator Alan Peter Cayetano dahil ito umiiyak kasi sabi niya ganun, nag-donate pa naman daw siya ng 1 million para doon sa kampanya ni Attorney Alan Peter Cayetano noong 2013. So 1 million yun na pinagpuputak-putak nga ng butchi na ako. Diba personal na may personal na. Hindi naman daw ginusto. Sabi nga niya dito, sabi niya doon sa interview niya sa Rappler, hindi ko nga kilala itong si Senator Alan Peter Cayetano. Di ba? I'm disappointed. Sabi niya, hindi ko kilala. I don't know him personally, nor does he know me personally. I just believe in the cause. Yung kanyang paninindigan noong panahon na yun. Bukoy said. Ayan. So, di ba mga kaibigan, yun naman pala Yun naman pala, hindi mo kilala si Alan Peter Cayetano. Hindi mo siya kilala at sabi mo pa, sabi nga sa bibig mo na rin nang galing, na ginawa mo yun dahil naniniwala ka kay Senator Alan Peter Cayetano. 'Di ba? Naniniwala ka kay Peter Cayetano, kaya binigyan mo, nag-donate ka ng 1 million para sa kanyang senatorial campaign. So, bakit mo ipapalabas sa media, ipagmamalaki sa media na
1 million yung ibinigay mong tulong para manalo siya. Sa mga tweed, mga kaibigan, nag-aano ka na eh, name-personal ka na eh, 'di ba? Pag matanda na, wag nang ano, pag matanda na lalo pat wala ka sa katwiran, wag mo nang banggitin yung 1 million na yun. Tandaan mo yung binigay sa kanya ng tulong ng mga bilyar nung siya po ay kumakampanya sa pagka-senador, umabot po ng 10 million. Oo, eh ikaw po 1 million lang. Hmm. Tapos nagyayabang ka, 'di ba? So ito guys, panoorin ninyo, basahin ninyo yung balita po sa Rappler. No, balita po sa Rappler kung saan ay yun po yung makikita natin doon kung malalaman natin kung sino yung may malaking contribution o donation sa kampanya po ni Attorney Senator Alan Peter Cayetano. O di ba mga kaibigan, na may personal na ang matanda. Okay.